Hi viewers! Welcome to my YouTube channel, Marichus Vlog. For today's video, ay sasagutin natin yung ilan sa katanungan about end-to-end encryption na update sa Messenger. So, pumili lang ako ng 5 question na pwede nating sagutin para hindi gaanong mahaba tong video na to. Disclaimer lang guys, yung mga explanation na bababanggit dito ay base lang din sa experience ko kasi gumawa din ako ng end-to-end encryption gamit yung messenger ko at gamit yung messenger ng asawa ko para magkaroon ako ng idea about end-to-end encryption. Tapos yung ibang mababanggit dito ay base lang din sa mga na-research ko. Kaya kung mayroon man tayong pagkakaiba or ibang experience about sa paggamit ng end-to-end encryption, siguro depende sa kung paano natin ito ginamit. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please visit my YouTube channel and don't forget to subscribe and hit the bell button para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Okay guys, so start na tayo at tapusin mo to ang video na to. Okay, question number 1. Example po, nasa akin yung account niya. Makikita ko pa rin po ba yung conversation nila or sa cellphone or device lang? Okay guys, kung iniisip mo na pwede mo siyang i-login or kung alam mo yung password niya sa Messenger at pwede mo siyang i-login dun sa cellphone mo, ay hindi mo pa rin po makikita yung mga conversation nila kasi sa mismong device lang po nila yun naka-encrypt at naka-decrypt. So, dun lang po yun naka-save. Kahit po i-open mo yung Messenger nila gamit yung cellphone mo, ay hindi mo pa rin po makikita yung conversation nilang dalawa. Okay, question number 2. If ever po ma'am, mahawakan mo yung cellphone niya, paano mo po hahanapin yung secret conversation? Malakas instinct ko na may tinatago siya. Okay guys, so punta lang kayo sa mismong messenger niya, sa mismong cellphone niya. Tapos, kailangan mo lang i-search dito sa taas yung name, kung sino yung pinaghihinalaan mo. So, kailangan mong alamin kung sino yung name or kung ano yung pangalan nun para makita mo yung secret conversation nila. So, ilalagay ko lang dito yung name ng asawa ko kasi yun lang yung ginawa kong example. Bali guys, kapag sinearch nyo yung name, dalawa yung makikita nyo. Yung una ay original conversation nila. Tapos yung pangalawa naman guys, pag may nakita kayong secret conversation, bali yun yung naka end-to-end encryption. So, open nyo lang yun. Yan. So, ganyan guys yung kalalabasan. Ganyan yung makikita nyo. Kapag wala kayo nakitang message, ibig sabihin, baka nakalagay siya sa disappearing message na 24 hours mawawala. So, ganun lang guys. Ganun lang yung paraan. Kailangan mo alamin kung ano yung pangalan ng taong pinaghihinalaan mo para makita mo yung conversation. Okay guys, so question number 3. Gumagana pa rin po ba yan kahit naka-block na yung naka-end-to-end encryption mo? Okay, ang sagot dito guys ay hindi na po yan gagana kasi nga po blinak mo na yung naka-end-to-end encryption mo. At nagiging effective lang ang end-to-end encryption kapag parehas kayong naka-end-to-end encryption. Number 4, sabi ni Ma'am Ayumi, kinakabahan naman ako sa ganto. Hahaha. Okay guys, so naiintindihan ko kung ano yung mga iniisip nyo at kung ano yung mga nararamdaman nyo. Pero palagi nyo tatandaan na minsan wala namang masama kung magtitiwala tayo sa partner natin, lalo na kung nasa malayo sila at nagtatrabaho. Baka kasi mamaya ay nagtatrabaho sila ng maayos para sa future nyo. Tapos tayo ganito yung iniisip natin, pinaghihinalaan natin siya. Pero guys, kung sakali naman na naghihinala ka or may pakiramdam ka na niloloko ka ng partner mo, lalo na kapag kayong mga babae, once na naghinala sila, madalas yung hinala nila ay totoo. Pero guys, kung sakali naman na may hinala kayo sa partner nyo, mas okay kung kausapin nyo na maayos. Huwag nyo naman guys aawayin ka agad kapag nalaman nyo na meron siyang kausap ng iba. Huwag nyo gagawin yon. Kasi baka mamaya may mga problema siya na hindi niya kayang sabihin sa'yo. So iparamdam mo sa kanya na may intindihan mo lahat, iparamdam mo sa kanya na iintindihin mo lahat kung ano yung sasabihin niya. Para nang sa ganun guys ay masolusyonan nyo kung ano yung problema nyo at palagi mong tatandaan na hindi ka hahayaan ni God na hindi mo malaman yung totoo, lalo na kung mabuti kang tao. Okay guys, so question number 5, paano i-off? Nawawala kasi yung mga old conversation, pati yung mga pictures hindi na po makita. Baka po kasi ay naselect nyo yung disappearing messages na sa loob ng 24 hours ay mawawala po talaga siya after nyo mabasa yung mga message. Doon naman guys, sa katanungan nyo kung paano siya i-turn off, sa totoo lang guys ay sinubukan ko na siyang i-turn off. Pero wala akong makitang turn off doon sa end-to-end encryption. Pero meron akong ituturo sa inyo na 3 paraan na pwede nyong gawin. Bali, sundan nyo lang itong gagawin ko guys. Ang una natin gagawin ay pwede nyo siyang ilagay sa archive. At yung pangalawa ay pwede nyo siyang ilagay sa restrict. At yung pangatlo ay pwede nyo siyang alisin yung mga device na nakalagin sa end-to-end encryption tapos tsaka nyo i-delete yung conversation.
Okay guys, so sundan mo lang to. Ay, so punta lang kayo sa Messenger. Kung gusto nyo mawala yung secret conversation or end-to-end encryption dito sa list na to, pwede nyo siyang ilagay sa archive. So, diinan nyo lang. Tapos, etong nasa taas na archive, pwede nyo yan i-click. Pag click nyo yan, ibig sabihin, doon na mapupunta yung secret conversation. So, open nyo lang tong tatlong guhit na nasa taas. Tapos, etong nasa baba na archive, click nyo lang. So, dito yan guys, mapupunta yung secret conversation nyo. Okay guys, so yung pangalawa na pwede nyong gawin, pwede nyo siyang i-restrict. So, yan, diinan nyo ulit yung secret conversation na yon. Tapos, pwede nyo siyang ilagay dito sa restrict. Yan. Ibig sabihin, kapag nilagay nyo siya sa restrict, ay hindi na kayo makakapag-message dun sa secret conversation na yon kahit dun sa original conversation. Maliban na lang kung i-unrestrict mo siya ulit. At yung pangatlo guys na pwede nyong gawin, so open nyo yung messenger nyo, tapos i-click nyo yung tatlong guhit na nasa taas. And then i-click nyo guys yung settings. Tapos scroll nyo lang, punta kayo dito guys sa privacy and safety. At i-click nyo yung end-to-end encrypted chat. Tapos, i-click nyo guys yung login. Yan guys, dito makikita mo yung mga device na nakalagin sa end-to-end encryption. So, yan. Pwede nyo yan guys i-click. Tapos, yan, scroll nyo lang. Tapos, i-click nyo lang guys yung logout na nasa baba para ma-remove siya. So, bali guys, ang matitira na lang dito yung mismong device nyo kung saan nakalagin yung messenger nyo. Tapos, after nyo yan ma-log out, balik kayo sa my chat. Yan. Tapos, ang sunod nyong gawin, diinan nyo lang tong secret conversation, tapos i-delete nyo na siya, guys. Yan. So, delete. At kapag kasi-search nyo na yung name, for example, yan. Ang lalabas na lang dito, guys, yung original na conversation nyo at hindi nyo na makikita yung end-to-end encryption. So, ganun lang, guys. There was once